Mayong hapon mga igsoon ko diha ni Kristo ug sa tanang mga nagapaminaw ining programa ang kahibulungan nga plano sa Dios. Ambot lang. Amahan na mo nga Diyos na ningatak na sa kahaponon, kami magaduol da sa imong balaan nga presensya, magapaubos nga sa imong kabubuton, magahangyo nga na kanimo nga ikaw magatabang sa maniling sa kaoras ug tunga nga tuon sa imong pulong. We pray, Heavenly Father, nga ikaw ang tabang sa mata ko sa kanamo bisan sa imong mga kanakan nga nagapaminaw karon o naga-online, nagahangyo kami sa imong tabang ka nilang tanan, paghatag kanila og dugang kaalam o bisan man sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Ingon man kanamo ni Pastor Rowell, hatag usab kami dugang kaalam. Father God, limitado lamang kami, ang kinahanglan dito kami sa imong panabang. Salamat nga imong ngalan, himaya sa maniling among pagabuhaton karon. Tadhang kami nagkinabuhi nga puyon sa imong kabubuton. Kining tanan among ginatugyan, ginapasalamatan ng madawat. In Christ's name, Amen. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang hait ka sa espada nga duhay sulab, ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kahuyukan, ug mutungkad sa mga nahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago, pinunua ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa maghahatag raon niya kita og husay. Yohanan 4:12 ngadto sa 13. Maayong hapon pag-usab mga igsoon, sa dili pa kita mo proceed sa atong bagong pagtuon karon nga mao ang comfort and encouragement. Ako sa siguruhan giyon si Pastor PD kay wala biya ko nitong Sabado sa pag-review Pastor Ped. Okay, so salamat Pastor Rowell. Nitong Sabado daghan-daghang ang bersikulo ang atong take up, no? Pan atong i-review kining tulo, kining 3 major nga mga bersikulo nga atong tun-an sa milabayng Sabado. Kining 1 Samuel 17:47, 2 Thessalonians 3:3 ug bisan man Zechariah 2:5, no? Now there is a 1 Samuel 17:47, nagaingon dinhi, the battle is the Lord. The battle is the Lord's. So naghiskot kini siya mahitungod sa adunay mga panahon nga diin ang Diyos naga-intervene o siya mismo ang nagapakig-away in behalf sa iyang mga katawhan. O sa dihang dili kaya nato, kaya niya, no? Siya ang nagtatrabaho niya na. Sama sa mga gubat sa unang mga panahon sa Israel, sa gubat nila ni Gideon, Joshua, mga gubat nila, most of the time atong nakita dito, ang Diyos ang nagapakig gubat, no? Alang kanila. O kini siya gitawag nato og divine intervention kini siya nga diin ang iyang mga katawhan dili gyud mahimo nga losing sa ilang panggubatan kun ang mga katawhan naa lamang sa kabubuton sa Dios. Ay kaduha diri kining 2 Thessalonians 3:3. The Lord is faithful, He will strengthen you and protect you from the evil one. So matinumanon ang Dios ug tinuod gyud siya kanunay nga nagalig-on kanimo, nagaproteksyon kanimo gikan sa mga dautan. So naa ang gitawag nato pagkamatinumanon sa Dios sa atong mga kinabuhi. Nga bisan man adunay mga dautan nga magaduol nga ni kanato, ang Dios magalig-on kanato o magaproteksyon ka nato.
Usab sa ikatulong nga bersikulo kining Sikaraya 2:5 nagaingon dinhi, for I says the Lord will be a wall of fire all around her, and I will be the glory in her midst. Now, nagahisgot kini siya may tungod sa divine protection gyapon sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Nga din, adunay gitawag nga wall of fire. Kung naman kay mga kalaban sama sa nagapanghitabo sa Israel gihapon, sa dihang gigukod na sila sa mga sundalo sa Ehipto, padulong na dito sa Red Sea, ug ang mga Israelites, mutabukay na unta sila dito sa tabok, apan ato nakita nga tungod kay adunay dagat, kinahanglan musubay pag sila, mamidpid pa sila sa dagat, ug muliko pa sila dito dool sa gitawag na to og wish basket, no? Nga mao ang gitawag na to nay tumoy sa Nile River, no? Dito po sila muliko. Apan sigurado gyud nga maapsa na sila sa mga gitawag na to mga Egyptians armies, nga uban kanila nakasakay sa mga kabayo o sa mga karwahe. Ug tungod niya na ang Dios naga-intervene gyapon. Pinagi kang Moses, igo lamang nga gialsa ni Moses ang iyang sungkod, gitutok niya nga sa dagat, o ang nahitabo niya to ang dagat atong nakita kana siya sa mga salida nga diin na napikas gid ang dagat, ug nahimong mala ang tunga, ug didto nangagi ang mga Israelites patabok sa pikas. Ug atong nakita dinha pa ang wall of fire na abri. Buti pasabot nga kung wala pa yung wall of fire, madakpan na gid sila, mabutan na sila. Pero ang gibuhat sa Diyos, grabe ang protection sa Diyos, nagharang sa siya og wall of fire, o bisan man ang mga kabayo dili makaharong sa pagduol tungod sa kainit sa wall of fire. Muatras ang kabayo, bisag pabantihon sa nagdala niya, muatras siya tungod sa kainit. O atong nakita din ang protection sa Diyos sa mga Israelites. Mao kana siyang atong nakita din ang pagkagamhanan sa Dios nga nagaproteksyon sa mga kaanakan niya nga nagasunod diha sa iyang kabugoton. Usa nagaingon din sa Sikaraya 2:5, for I says the Lord will be a wall of fire all around her, and I will be the glory in her midst. Tumo ka na nga itong mga gipangtunan sa milabay, naghiskot pa ka na siya sa gitawag strength and deliverance, nga diin makalingkawas kita sa gitawag na to makalabas kita gikan sa atong mga kahadlok bisan man sa mga gitawag na to circumstances sa kalibutan, either gubat, kalamidad, economic disaster, mga unsa pa ng uban din tungod sa pulong sa Dios dapat mamaligon kita, no? So ako may hatag kang Pastor Rowell, dili na kita karon sa comfort and encouragement, no? Pastor Rowell. Okay, salamat Pastor Ped. O may hapon sa tanan. Ato na kita karon sa atong bag-o nga topic karon, mao ang comfort and encouragement. Remember nga naagya punta sa libro sa gitawag og Bible Promises and Principles. O natakaroon sa page 19, mao ang comforts and encouragement. Well, atong pagatunan karon ang 1 Corinthians 3:9, no? For we are all God's laborer, no? So sa Korinto, ay nagkuhan pa sa Ped, ilang tandi-tandi si Paul o si Apollos ba nga si Paul kuno daw mao ang nagtanom. Paul had planted or started,
the church in Corinth. Niya si Apollos had watered it. Kanang murag siya nag-alima, siya nag-amuma ba, no? So has a significant ministry there after Paul left. But both men were only servants through whom God worked. The one who plant and water have nothing to boast about because God gives the increase. Yeah. Only God draws unbelievers to Himself. It is our responsibility to do our job no matter what the results. For God will reward us for our efforts and the quality of our works. No? Gisgot mo da diri sa second 1 Corinthians 3:9 o kita daw mga laborer diya sa Ginoo, no? So muna nga as a believer in the Lord, para ini karon pasupit kita mga laborer man taron sa Ginoo. Mga frontliners po tas Ginoo, no? Magbubuhat sa iyang buluhaton. So mo na nga buhaton lang gid nato ipabuhat sa Ginoo gid, no? Para nini karon kaya siya lang niya mag-igo pud pohon. So di po dayta makapasigarbo, no, sa tong kaugalingon kasama sa pagkumpara ba kay Paul o kang Apollos, no? Na si Apollos ko no ang si Paul ang tanom niya, si Apollos ang al-amuma. No? Pastor Fred, sinakay ka doon gani nga bersikulo. Yeah, ang tinod man gyud niya nga namunggoy contention sa church nila gunini nga murag nagbahin-bahin sila ba. Ang uban gusto nga ato kang Paul, ang uban nga gusto sila nga ato kang Apollos. Ug busa si Apostol Pablo encourage nga to kanila we are all God's laborers. No? Kitang tanan mga magbubuhat lamang sa Ginoo. In fact, kung atong pagkatanawon din na si Apostol Pablo o si Apollos, gigamit lamang sa Dios, ang tinuod yun din nga nagapatubo mo gid ang Dios. Pero kita, ihatagan kita og opportunity sa Dios sa pagpangalagad sa katuyuan nga nining kalibutan na god one day at a time mong gudta, no? Sa dihang aduna patay adlaw kikinahanglan atong pagagamiton kana na adlaw for God's glory and honor. Dili tong pagbahin-bahin, no? Kay ang pagbahin-bahin, faction is also a sin, no? Sa laiya po ng faction, no? So mao kana nga si Apostol Pablo nagaingon gid dinhi, for we are all God's laborers. Yes, kitang tanan trabahante lang ta sa Dios o ang atong sweldo niini dito na sa langit. Ang atong rewards niini dito na sa langit. Dito na ni magtigi unya sa dihang moatubang na pa ni Cristo Jesus sa bima sa judgment. Ang matag usa kanato pagahukman pinasikat sa atong mga nabuhat diya sa lawas. So that means sa atong pagtrabaho, sa atong pagpangalagad, kaming giingon diri nga God's laborers, no? So kung sa may atong nabuhat karon, makita ra nato kini siya ugma damlag sa bima sa judgment. Okay, so padayon ta diri Pastor Well. Sa 1 Corinthians 10:13, una pa kay kadugang sa 1 Corinthians 3:9, Pastor Well. Ingawd yun na, no, nga for God will reward us for our efforts and the quality of our works. So ato trabaho lang gyud nato, no? Kung sa ipatrabaho sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay ug dili gid ta magkumpara. Kay mo nang ingon lagi sa 1 Corinthians 5:10. No? Dito raw niya ang tigi yun. Okay, so ato na kita karon sa Pastor? 1 Corinthians 10:13. Ingon diri, no temptation has overtaken you but such as
is in common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tested beyond that you are able. But with that testing, will provide the way of escape so that you will be able to endure it. Okay, so Apostle Paul, atol pa diri sa 1 Corinthians 10:13, Apostle Paul provides the Corinthians with a word of comfort, Pastor Fred. No? Kay the various temptation they were experiencing were normal. All believers throughout the ages have had to resist temptation. God is so good that He will not let believers experience anything for which He has not prepared them. He will give every believer the grace and power to endure. Furthermore, endurance will bring its own rewards. So, giingon ni Apostle Paul diri, encourage niya nga ang Ginoo di gid mohatag kanato og mga testings o mga pagsulay nga mulagpas sa inyong mga kapasidad. Usay kining mga taga-Corinthians mo kay mao ni mga Kristohanon nga badlungon pud kayo ba og reklamador, no? So mo na kuan siya ni Apostle Paul. Kuan sila comfort sila. Pastor Fred? Yeah, no temptation has overtaken you, no? Wala gyud mga pagsulay nga dili nimo maarangan. Kasi ang Dios mong God nahibalo sa atong capacity, no? O based sa atong capacity, whether niabot na ta sa capacity for life. Ang capacity for life involves capacity for love, capacity for happiness, no? Capacity for service. O ang Diyos nahibalo nining tanan. O busa, dili gyud siya nagatugot nga atagan kitag temptation nga sobra sa ato ang capacity o sobra sa atong marangan. But such as is common to man. So mo lang iyang gingon ni, but such as is common to man. Kato lang yung mga gitawag nato kaya nga maarangan sa katao. And then God is faithful, who will not allow you to be tested beyond what you are able. Muna'y atong kapasalamatan din na kay kinibay ang word nga faithful din. Ang atong Ginoo is matinumanon dyan. Pag moingon siya nga He will not allow you to be tested beyond what you are able. God is faithful. Dili gyud siya pwedeng dili mo tuman sa iyang saad tungod kay matinumanon gyud siya. So kung nagaingon man siya nga dili siya maghatag og mga pagsulay nga labang sa atong maarangan, mahitabo gyud kana nga dili gyud. Now kung ang usa ka magtotoo, nagunahuna na siya nga dagko na kay ang iyang pagsulay, kana nga magtotoo nagpasabot nga wala niya masabti ang normal Christian life. Nasiya sa abnormal nga Kristohanon nga kinabuhi. Kay ang usa ka Kristohanon nga normal nagtubo siya sa insakto nga pagtubo diya sa Kristohanon pagkinabuhi. Normal sa iya ang pagkinabuhi nga Kristohanon. O dili siya makatagamtam og mga pagsulay nga iyang hunahuna nga mas dako sa iyang marangan. Busa hinumduman nato ang pulong sa Dios nga faithful siya, dili siya magatugot nga kita pagasulayan niya sa mga pagsulay nga dili nato marangan. O di gid siya pwede mo sipyat ni ana kay ang atong Dios gawas lamang nga gamhanan siya matinud-anon usab sa iyang pulong. So, kung aduna may usa ka magtotoo nga miserable sa iyang kinabuhi o nasa mga questions, nasa mga complaints sa iyang kinabuhi nga naghunahuna na siya nga
unsa naman ni bugat naman ni nga mga pagsulay. Hinumduman nato nga ang Dios dili maghatag og sobra nga mga pagsulay. Kana siya, resulta kana siya sa usa ka Kristohanon nga wala moabot sa level sa gitawag nato spirituality, maturity, nga diin dapat magkinabuhi siya sa normal Christian life. So, gawas po niya na napagyogi dugang dire kining conjunction of contrast, but with the testing will provide the way of escape so that you will be able to endure it. Bisan pa niya ng mga pagsulay, kanang pagsulay nga yung ihatag ka nato, kung sa ganing nga pagsulay nga dili labaw sa atong marangan. Amo na, pagsulay na siya. Naghatag siya pagsulay nga dili labaw sa atong marangan. Katong kay Job nga pagsulay, dili ito labaw sa kanghog nga marangan. Nakayanan to ni Job. Yung mo tanawon, bugat na kayo ito nga pagsulay, pero kaya ni Job. So, sa iyang capacity, kaya niya. Sa tuwa po, mo gyapon na, tagantag pagsulay, nga dili lapaw o dili lapas sa atong marangan. O sa dihang anana ang pagsulay, mangita siya pamaagi, mag-provide siya og dalan, nga diin sa gihapon niya na, maka-iskapo ka, o nga magmalampuson ka, bisan pa niya ang pagsulay. Sa unsang paagi, sa pulong sa Dios nga nasa imong kalag, and through the power of the Holy Spirit. So ang pulong sa Dios nga nasa atong kalag, mo'y pa-escape na to, mo'y makapa-endure na to, makapalingkawas na to, niya ang pagsulaya. Ang Dios tabang gihapon nato niya na. Okay, so dinha lang sa sa 1 Corinthians 10:13 at may hatag kang Pastor Robert kung sa iyang mga ikadugang usab nini, no? Okay. So, ang kaning 1 Corinthians 10:13 require gini siya og faith rest drill, no? Kaning kung sige misaya ng faith rest drill, pagsalig nga adunay kapahulayan, no? Okay. Pag itugyan nato sa Ginoo ang tanan, munang si Constanza diya sa 1 Corinthians 10:13, siya maga-provide ka nato og lutsanan, no? So, muna nga depend on the Lord yun. Kaya say magsalig ng ta sa kaning ato ang tawhanon nga buhat, no? So, wala gyud solusyon nga na o temporaryo ra na. Ang i-required sa Ginoo is 100%, no, nga pagsalig niya kanya. Kay ang importante gyud ang apas gyud sa Ginoo sa imong kinabuhi o kung saan mo pag-response, no. So, kung abot kanimo mga pagsulay nga sama niya na imo bang idangop kaniya or gamiton ba nimo ang gitawag og human viewpoint, no? O katong divine viewpoint, amo to yang giandam niya katong mga 10 problem solving devices, no? Nga mao'y makasulbad yun, nga mo gito pinaka-absolute yun, no? So indot kayo ng plano sa Ginoo nga gitawag og divine viewpoint. Kay diha gyud ang solusyon nga buot sa Dios nga pagagamiton dayon nato in spite sa umabot ka nato mga various trials, no, sa itong kinabuhi. So, no temptation has overtaken you, but such is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tested beyond what you are able, but with the testing will provide the way of escape so that you will be able to endure it. Indot ka na bersikulo, no? Yeah. Okay. Ikaw 1 Corinthians 12:25. Yes, dito sa 1 Corinthians 12:25. There should be no division in the body of the church, so all members have the same care for one another.
atong nakita nga mo lagi na Division yun, no? kining 1 Corinthians manggod atong nakita mo ni dinhi nagsugod manggod ang gitawag na to gitawag na to contention adiin dito pa ni nagsugod sa 1 Corinthians chapter 3. In fact, din sa 1 Corinthians chapter 3 gitawag gid sila dinha mga babes in Christ, mga bata paliha kang Kristo, Mga mere men. tungod kay naamay mga gitawag nito mga kasina, ay mga pundok-pundok, bahin-bahin. Bahin. So naay palabuanay sa usag-usa. Ug busa diri sa 1 Corinthians 12 gisgutan gyapon ni dinhi nga there should be no division in the body of the church. Dapat wala gid untay pagbahin-bahin. So all members have the same care for one another. So kung atong tanawon din ang purpose nga nganong gihatagan kitag espirituhanon nga gasa, nganong adunay may gasa nga pastor teacher, may gasa nga evangelist, may gasa nga teacher, may gasa nga exhortation, may gasa nga health, may gasa nga mercy, may gasa nga giving, then may gasa nga ruling, may gasa nga administration. So ang purpose ng gid niya nga ang lawas ni Kristo Jesus maghiusa, Magdinasigay. maghiusa ta. O gani gina-emphasize din sa paghiusa gyud sa lawas ni Kristo. Gi-emphasize nga si Jesus Christ mao ang ulo sa iglesia ug kita mao ang iyang lawas. Now ang but ni ipasabot din nga bisan man sa atong kaugalingong lawas wala gid tay pagbahin-bahin, no? I do not know kung naay nahitabo sa imong kinabuhi nga ang imong mata musupak sa imong tiil sa paglakaw. Murag wa man yun, no? Ug kung sa nakita sa imong mata, kung ang imong tiil gustong moadto, mulakaw gid ang tiil. Kung sa nakita sa imong mata, ang imong kamot mukuha niya ng usa ka butang, ang imong kamot mo coordinate man gyud, mutabang man gyud. Og sa diha mukuha ka og pagkaon, og isubo nimo sa imong baba, ay imong baba mo nga man gyud. Nagtinabangay mo gislan tanan. So ang katuyuan niya sa body of Christ dapat natay gitawag na to insakto gyud nga link sa usa ug ngadto sa usa to equip the body of Christ sa katuyuan nga mapalig-on pa gyud nato ang lawas ni Kristo Jesus. Ug mao kanang sa Ephesians 4 pag-abot sa 13 din ang purpose gyud halimbawa sa gasa sa pastor teacher for the equipping of the saints, para nga magtubo siya nato sa pagkahantong. Ang purpose po sa evangelist sa pagpadaghan sa mga kaigsuonan sa iglesia. Ang purpose sa teacher mao gyapon equipping the saints, exhortation, encouragement sa mga nagmaluyahon, sa naigasa sa paghatag, nagapalig-on sa lawas ni Kristo, sa dihang ilang mga panginahanglanon na tagbo, ug ang mga panginahanglanon sa simbahan na tagbo, sa katong naay gift of health is nakapalig-on sila sa iglesia, o sa uban pang mga naigasa din no? Kung naay gift of ministry, naay gift of ruling o administration. So kini silang tanan mura ni siya gear sa sakyanan, no? Nga ang gear sa sakyanan nag-igo gina sila, iguanay na sila nga sa pagtuyok nila niana, nagsabay sila, inubanay silang tanan. Apan kung mahitabo na gani nga adunay division sa church, nagpasabot nga nanay usa ka gear din nga napangag. Dili na siya mo coordinate pagayo. Ug mo kining diri sa gitawag nato 1 Corinthians 12:25. Nagaingon din there should be no division in the body of the church. Dili dapat unta nga adunay division.
So all members have the same care for one another. Managsama unta ang atong pagtinagdanay, pagtinabangay sa usag-usa, alang-alang sa buluhaton sa Dios. We are co-laborers of God. Puros kitang tanan, mga trabahante sa Dios. Walay labaw na to, walay ubos na to. Kitang tanan, mga trabahante lang ta. No? So kung hatag kang Pastor Ruel, Sa common kay na nato nga mga believers, no, nga the moment nga nahimo kitang magtotoo ang nagyud tayo mga duties and responsibilities, no, kanang gitawag og priesthood, ambassador o ministry. So kani giisgutan diri gibasa ni Pastor Fred sa 1 Corinthians 12:25, nagahisgot kini sa lawas ni Kristo, no? Kita nga mga magtotoo, tambagan kita nga magdinasigay kita, no, sulod sa lawas ni Kristo. So aron dili mag-create og pagbahin-bahin or division. Kay the members should have the same care for one another, no? Magkuan gyud ba kanang magtinabangay. Because God gives spiritual gifts, no? Matong gisigutan ni Pastor PD. Nga gi-mention ko na siya sa Corinthians 12:7, no? For the prophet of all, kay mao man na sa lawas ni Kristo, lain na tag-function, no? For the prophet of all, rather than being envious of one another, no? Position or gifts, we should give ourselves to one another. Magkuani, meaning magkuanta kanang tawagan ng pambitanay, no, magtinabangay. tinabangay. So we should give ourselves to one another's whenever any part of the body has a need. Oh, magtinabangay yun, no? We should minister and help that parts. So, mao gid ang purpose gyud sa lawas ni Kristo. Walay overlapping, walay nilabunay, kundi magdinasigay kita sulod sa lawas ni Kristo. Pinagi sa pagfunction nato sa atong mga espirituhanon nga gasa, no? Kay dili man ni competition, no? Diya sa lawas ni Kristo. Kay man nimo siya ang imong kompetensya, no? Kay sulod ba mo sa lawas ni Kristo, uban mo ang imong kompetensya mismo, ang imong self, imong kaugalingon, no? So mo na nga ang ato yung enemy nato dili sila kundi dili ang atong kaugalingon mismo. So ato is mo cheer ta nila, mo dasig, no? Kay mo ni gingon diri nga we should give ourselves to others whenever any parts of the body has a need, we should minister and help that parts, meaning the word parts dia ang atong isig ka magtotoo. So Okay, so diri na sab kita sa 2 Corinthians 4:16 to 18, no? Tulo ka bersikulo sa kini siya, nagaingon dinhi, we are not discouraged, for though our outer man is decaying. Now, nganong mingon siya dinhi nga dili ta dapat ma-discourage, bisan man tuod nga ato ang outer man diri ang atong lawas is decaying. Tinawag man gyud kana ang atong lawas magkaluya man yun, no? In fact, ang atong edad di man yun magpagamay. Wa man yun nag-ihap sa edad nga nagpagamay. Gawas lamang sa number of years sa Old Testament time nga pagamay. Pero pag edad gani sa tao ang isgutan, padako gina siya, no? +1 gina siya kada birthday. Or happy birthday, no? Kay Ronald Andre, no? happy birthday ron. So, ba pasok? karon.
So nagpasigigitag kauswag sa atong edad. O sa samtang nagauswag ang atong edad, nagminus ang atong katuigan. Mana reality magina siya. Nung anong nagminus man ang atong katuigan, tungod kay ang Dios manggod nagahatag kanato og insaktong panahon sa pagpuyo nining kalibutan. Dili man kita nagbuot nini, bisan pa kung saan lagi nato camping ang atong lawas. Wala lagi ni siya, no? Yes, we must be good stewards sa atong panglawas, but ang Diyos yun ang nagbuot sa ato ang katuigan. Ug mao gyud ang gihisgutan nina sa Job 5:26, no? Sama kuno sa mga mag-uuma nga muharbi sa ilahang mga mais sa insaktong panahon. Subot usabot nga nagamit siya agricultural analogy nga ato ang kinabuhi sa kalibutan kung kuhaon na gini siya, kuhaon kini siya sa pinakadabis nga panahon, ang full age na sa insaktong panahon, sa atong expert nga Diyos. Tama usab sa expert nga mag-uuma, musanggi siya sa iyang mais sa insaktong panahon. Sadyang nakita niya nga ang iyang mais, gulang na. Insaktong na nga panahon. Ug busa, we are not discouraged, no? Dili ta dapat ma-discourage, dili ta dapat mahadlok, for though our outer man is decaying. Pareha sa ako karon, yes, kuha na ko no, nakatungtong na ko sa 60. Senior na gid kapas. Senior na gid, no? O Pinsyon na ka. Coming na, no? O at the age of 60, kung imong pagkatanawon, na naging mga sakit-sakit sa atong mga hawak. Salamat lang tang murag dili pa kayo kuan ang atong lawas. Tanawon murag himsog-himsog pagamay, no? Pero ha, nanay gibati. So decaying yun. Magkakuan gini siya, magkaluya ang atong lawas. Pero mo lagi na gi-encourage kita dito sa 2 Corinthians 4:16-18. We are not discouraged. For though our outer man is decaying. Why? Because our inner man is being renewed day by day. Ang atong inner man, ginapaligon kini siya adlaw-adlaw. Ang Diyos, sa diyang napay purpose sa atong kinabuhi, maghatag pag ginatog adlaw. O kanang adlaw, gamiton na to para sa kimayaan sa Diyos. Kay grasya mo na siya, basta hatagan patag adlaw, buhi pa gani kaninang adlaw, grasya pa na siya. Opportunity pa na siya. Napay Avenue. So, mo na siyang the opportunity of living. Nagisgutan niya sa sa Philippians 1:21. So, ang kinabuhi sa magtotoo, duha lang yun. Dapat atong masabtan, living and dying. So, samtang napay adlaw, grasya gina nga makapangalaga ta sa iya. O kinahanglan nga makahibalo kita mo trabaho as a Christian kada adlaw. Dapat masabtan nato og unsaon nato pagpangalagad ang Dios sa usa ka adlaw nga gidugang pa niya sa atong kinabuhi. Kay ngano man kung dili ganita kahibalo magkinabuhi sa adlaw, nga buhi pa ta, labaw na kung kita makatubang sa kamatayon. Di ganita kahibalo, ligon pa nga tong lawas, nagkamamo ganita, nagka-miserable ganita sa atong pagkinabuhi nga buhi pa ta, nga nindot pa atong panglawas, unsa pag matubang na tas kamatayon. So meaning, dapat mamaster na to ang pagkinabuhi sa Christian life kada adlaw, kay kung matubang man ang kamatayon nga ni kanato, mas labaw nga kahibaluta mo dala sa pagkatubang sa kamatayon. Kung dili ta kahibalo mo dala sa atong pagkinabuhi matag adlaw,
dili usab kita mahibalo mudala sa atong kinabuhi sa pagkatubang sa kamatayon. Siguro magpanik ta, magkahadlok ta, mag-worry ta, siguro bisag kung saan atong panghuna-una. But just remember, if you know how to practice the Christian way of life every day, you must also know how to practice even when you are encountering some problems like mga balatian o bisan man nga magpadulong na kita sa kamatayon. Kaya mo na kabubuton sa Diyos atong kinabuhi. Samtang buhi ta, matupon ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. O busa, gisumpayan niya diri sa tumoy, for momentarily, light affliction is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. So, muning hatagan niya kabukaton nga, matud pa niya, ang iyang diskutan din ha. Kining mga light afflictions na to, nga mga produce siya sa mga eternal weight of glory. Kung sa buot niya pasabot, na may mga pagsulay sa atong kinabuhi, mga gagmayng pagsulay, mga light afflictions sa atong kinabuhi, pero kini siya, mag-produce siya o eternal weight of glory. Buot pasabot, mag-produce siya o kanang value para sa atong eternity. Bisan man sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Far beyond all comparison. Nga dili nimo ikumpara sa bisan unsa mang mga butang nining kalibutan na. Sayon ka na, kay pagsulay karon nalabangan nimo, investment para sa eternity na. Mga light affliction. Baka nag-complain, baka nagbagulbol. Investment para sa eternity na. Nanay value sa eternity. Manang iskutan, producing for us an eternal weight of glory, far beyond all comparison. Kaya nga naman, matupad diri, while we look not at the things which are seen. Tama ba yan siya, no? Ang usa ka magtutuo nga nagatubo sa pagkahamtong, wala siya nagatanaw sa mga butang nga iyang nakita. Dili valuable sa iya ang mga butang nga iyang nakita nining kalibutan. Temporary lang ni siya. Kundili, ang atong nakita, mas labaw pa nini. Milusot nga tos langit ang atong nakita. Ang atong nakita, mga butang tuwas at itaas. So, muna yung giskutan, while we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. Muna yung atong nakita. Mga butang nga dili makita sa mata. Pero makita diya sa atong kalag. Di makita sa imong mata ni. Pero makita sa imong kalag nga mulusot pa nga to sa kapanganuran o lusot pa dito sa third heaven. Ang imong panghuna-huna, tuwa dito. Ang purpose nining kinabuhi tuwa dito. For the things which are seen are temporal. Ano yung gisgutan diri? Ang mga butang nga imong nakita, temporal lang. But the things which are not seen are eternal. So, alang sa usa ka magtutuo nga nagatubo sa pagkahamtong, dili valuable niya ang mga butang nga makita sa kalibutan. Ang pinaka-valuable niya ang mga butang na dili makita. Unsa man mga dili makita? Kaya dito na niya kita matubang kang Kristo Jesus sa Dimas at Judgment. Mao na pinaka-valuable niya. Mao na nga ngihang pagpangalagad, real, genuine Christian life, tungod kay nagatanaw siya sa mga butang na dili makita. Sadang dito na niya kita sa eternity. No? Pag manghihatag kang Pastor Ruel. Pastor Ruel? Okay, salamat Pastor Fed. Batong ang 2 Corinthians 4:16 to 18. Tinuod yun, no? Nga ang usa ka magtotoo nga nagtubo jud sa pagkahamtong, mausab jud ang iyang perspective sa kinabuhi. Magka-less jud ang iyang interest sa kalibutan, no? Kanang gitawag og mga temporal blessing, no? Temporal nga butang, no? Alang niya
wala na naibili, no? Ang iyahang gitagaag na kog pagtagad ang katong mga things above, no? Katong adunay mga rewards, no? Lahi gyud ang kinabuhi sa usa ka gitawag og hamtong na Dios Ginoo. Okay? Medyo na adta naman itong maayo ni Pastor Pedi. Maambak na ako sa 2 Corinthians 5:7. Sige, Pastor Well. Ingon diri sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. No? So the word sight diri means appearance. No? So Christ is not physically present. So believers live by faith. No? O ginang sekreto. Ang usa ka magtotoo nga magkinabuhi gid siya sa gitawag og ining pagsalig, no? Kanang gingon bitaw diya pud sa katong gingnan ni Kristo bitaw sa salvation pud yung applicable katong gingnan ni Kristo bitaw si Juan Pastor Ped, si Tomas. Oo. Diya sa John, kita na siya sa John 20:29. Ingon diha nga Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Tama yun. So, yun, no? So, kita po sa ato ang Christian na sa top kita po, wa kita ni Kristo, pero ito ta niya. Yan sa Christian way of life po nato. Nagtuo po ta nga ang object sa faith nato sa phase 2 mao po diyang pulong kay na diya ang mga promises, techniques, principles of doctrine. No, mao po na ang makahatag kanato og giya or encouragement nga magkinabuhi ta nga adunay pagsalig. No? Ang yang tawag og written word, no? So for me, for we walk by faith, not by sight. Pastor Ped, kasi na kay kadungag ani? Yes, salamat Pastor Well. Now, pag-ingon din for we walk by faith, not by sight. Now, nganong giingon man diri nga we walk by faith? Ang makalakaw man nagud sa pagtuo, kadto man nagud ning gitawag na tog hamtong nga magtotoo. Kaya nagkinabuhi man gyud siya diha sa pagtuo. Na unsa man ang pagtuo? Actually ang pagtuo gina-define kini siya sa Hebrews 11. Matupad niya. Karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga tuod sa pagkaanaa sa mga butang niini ng mga kadali ha. Karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot ug ang panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Ang pagtuo di ay mao ang pagsalig sa usa ka butang nga dili nimo makita. So mo ning atong kinabuhi. Nagsalig ta sa mga butang nga dili nato makita. Wala ta magsalig sa mga butang nga atong nakita. Kaya kung nagsalig ta sa mga butang nga atong nakita, dili na siya pagtuo. Ang usa ka magtutuo, nagsalig siya bisan man sa butang nga wala niya makita. So unsa man ang mga butang nga wala nato makita? Pareha sa God. By now wala nato makita ang Dios. But we believe that there is God. We believe on the promises of God. We believe on the Word of God. Ang pulong sa Diyos mingon, 2 or 3 together in my name, I am in their midst. Pareha karon, duha mi ni Pastor Rowell, nagahisgot sa pulong sa Diyos. Nagatuo mi sa butang nga dili makita, nagatuo mi nga ang Diyos nasa among taliwala, nasa atong taliwala. Nagatuo mi o nagatuo ta nga ang Dios nagapaminaw kanato, nara sa duol nato. Sa samang paagi usab, langit di nato makita ang third heaven. Makita nato ang first ug second heaven. Ang third heaven di nato makita.
Pero nagatuo ta nga there is heaven. Nagatuo ta nga there is bema seat judgment. O mo nang nagaingon diri nga we walk by faith. Naglakaw ta sa pagtuo. Naglakaw ta sa mga butang nga dili nato makita. Dili to mga nakita nato kay kung nakita nato wala na siya, no? Dili na siya pagtuo, no? Nagalaom ta sa mga butang nga wala nato makita pa apan gidahom nato. Morning sa Hebrews 11:1, no? So pag-ingon na rin for we walk by faith, not by sight. Ug busa sa tanan nga mga panginahanglanon nato, mga natin mga kahuyangon, gisalig nato tanan sa Dios kay bueno nga na didto, no? Ang nakita nato ang mga butang nga dili makita. Ang mga butang nga atong gisaligan dili pa nato makita karon. Yes, so unahan sa mga panahon sa damo pakita na si Jesus Christ, makita na nato siya. Pero by now, di gyud nato makita. Pero nagatuo ta sa mga butang nga dili makita. Nagalakaw ta diya sa pagtuo. Pagsalig lang gyud ta sa Dios. Bisan unsang butang sa atong kinabuhi. So morning 2 Corinthians 5:7, no? For we walk by faith and not by sight. Pastor Well. Nindot kayo yun na, no? Nakaisgot din siya sa total dependence na diya sa Ginoo. Kay by faith magigisgutan na ni, no? For we walk by faith, not by sight. Tinojud kay kung naagyo diha natay makita, dili na pagsalig yun, no? So sa atong kinabuhi, alaw sa Ginoo nga blurred, no? Ang unahan. Na mga speed bumps, na mga humps. Kaya ang katuyuan ug ang purpose diya sa Ginoo para ma-exercise gid nato ato ang pagsalig kaniya, no? Kay usahay manggod kung naatay makita, naatay sinanding nga bugas diha or napatay gisaligan, no? Ang dili gyud ma-exercise atong faith, mo relax pud ta ba, no? Pero pag i-blurred gyud sa Ginoo ang unahan, diha gyud masukod ang imuhang pagsalig sa Ginoo, no? So mao ni, for we walk by faith, not by sight. Meaning ang ato ang Christian way of life is gitawag gyud siya og faith rest drill gyud, no? Continuous gyud ang ato ang salig sa Ginoo, makanunayon nga pagsalig gyud, no? So kay diha magyud masukod gyud kung ang imong pagpangalagad sa saya hugot ba gyud, no? Kay ang imong natun-an nga doktrina, no? I-kuan gyud ba, i-test gyud siya sa imuhang actual sa kinabuhi kung aplikar ba gyud nimo, no? Tama gina, Pastor. Kay ang importante mo gud diha ang application mo gud sa imong natun-an. Nga pag abot sa sitwasyon sa kinabuhi nimo, mo react ba ka o mo response ka pinagi sa pag-utilize sa pulong nga imong natun-an. So kani nga bersikulo dili kayo ni ma-applikar gyud sa mga babe in Christ, no? Kato gining mga kuan gyud, no? Ning hamto nga magtotoo gyud. Kasagaran na Pastor Well, pag babes in Christ pa, nag-walk by sight mangina kay Mamumo pa. Di magyud dili pagyud kadulot ang mga butang nga dili makita para sa ila. Focus pagyud sa mga butang nga makita na sila, no? But praise the Lord nga ang Dios adunay gyapon sa tanan nga samtang nagadagan ang panahon, moabot ra gyapon sila sa ang diin makakaton sila
sa pagsalig sa gamhanan nga Dios nga baynaw dili na to makita. Kaya usahay man gud inani mo gumahitabo no. Dali mo kay na to makita ang tao. Na kay panginahanglanon una-una din kag tao. Mo to imong duulan, mo to imong adtuan. Murag by sight din no. Excited Tao. By sight. Call a friend na yun. Call a friend na yun, no? Nga, dili pa nimo makita nga napay labaw dahil dito sa iyahang imuhang supporter. Napay labaw sa iyahang pwedeng makahatag nimo sa imuhang tanang panginahanglanon. Pero muli na-focus pa man ka dito sa butang imong nakita. No? Dito pa mo nang sa Jeremiah 17:5 nagaingon gud din no? Curse is a man who put his trust on man. But blessed is a man who put his trust on God. So bulahan ang usa ka tawo nga ang iyang pagtuog pagsalig nakabutang diha sa Dios. Pero kung ang usa ka tawo nagsalig sa tawo, tinungdog na siya. Kaya dili mo gusto sa Dios nga dito ta magsalig sa tawo. Tinuod yun na. Gusto niya nga magsalig ta Dito sa Ginoo. dito siya. O kining bersikulo gyud Pastor Ped nga atong gitun-an nga libro karon, ang 1 Corinthians 2:5. Put your faith in the power of God and not in the wisdom of men. Kana. No? Indot mo kaya ng bersikulo. Yes. Power of God. Sa atong pagkinabuhi, magkinabuhi kita diha sa gahom sa Dios. Kaya usahay, magsalig po ta sa atong kaalam, pildi gyapon ta. Magsalig ta sa atong abilidad, magsalig ta sa ato ang kusog, pildi kita din ha. Yes. Ang atong kadaugan na gyud sa gahom sa Dios. Muna nga, usahay lagi Pastor Rowell, magunahon ako na sa atong pagkinabuhi gyud, nabuhi kita sa grasya. Grasya ra gyud tanan. Grasya gyud tanan no. Blasphemous gyud kayo nga usahay magsulti ta nga atungod nato. Para sa kuha, wala gyud tungod nato nini. Wala gyud. Wala gyud tungod nato. Ang imuhang kaluwasan grasya sa Dios. Grasya gyud. Saving grace. Ang panginahanglanon nimo grasya sa Dios. Tanaw ra gud karon bisag nagkagubot na ang kalibutan. I-preserve gyapon tanan. Preserve gyapon ta, kakaon gyapon ta. Siguro kung kapangalagad gyapon ta, kung maminaw ka sa balita, tibok kalibutan, gubot naman gid kayo. Makulbaan na ka ba? Pero makaingon ka nga, uy, napa mo gyapo yung bulok pa yung Ginoo diri. Nya kung imong pagkatanawon, one day at a time pagyapon ta ba, kapangalagad pagyapon ta sa Ginoo. Imagine that, bisan sunsang nahitabo sa kalibutan, napata, nagatudlo, nagatuon para sa pulong sa Dios. Samantalang kayos na kayang kalibutan. Grasya sa Dios. Grasya tanan sa Dios. Hantod na padulong dito sa pagtubo na to espiritual. Grasya gihapon na siya sa Dios. Motong gibasa ni Pastor Rowell na nagkinabuhi ta pinagi sa gahom sa Dios. O dili sa kaalam sa tao. Yes. So, magyapon ang atong panahon. 1 Corinthians 2:5. Ugma, another opportunity na po. Yes. Ako, kung sanina, giplansa na. Ready na. Ready na kung sanina ba, no? So, tulog ma. Yeah, every day, kuhan yun. Is a great opportunity. Yes. Grasya gina sa Diyos. Kanang Sige pa rin, Pastor Well. kanang maka-home bitaw tag Domingo, Pastor, makaikot, Domingo na sad. Tinood na. Precious kayo. Once we are alive, basta buhi pa ganita, grasya pa na siya sa Diyos. O kung mamatay na ta, promosyon na siya. Labaw pa na siya sa grasya. Promosyon. Humana ang atong buluhaton sa kalibutan. Mura lang gud inanita, nagtrabaho ta karon. Niabot na ang panahon nga gwapo ang atong agi, mingon ang atong amo, okay. Timuon ka na akong manager karon. So, yun na ang hitabo to
Trabaho nga trabaho lang sa takaron. O sa dihang ang Diyos, nakahibalo na gyud ang Diyos sa atong pagkamatinud-anon sa atong pagtrabaho, matag adlaw, ang gihatag niya nga grasya sa Diyos. Ugma, another day, adlaw, niya, sunod ugma na pod. Hangtod moabot ng panahon nga moingon na gyud ang Diyos. Okay, promote na ka. Diri na, taas na ta. So, iyon na ang kinabuhi. Mo nang gina-value na to ang everyday nga gihatag sa Dios nga kanato. Everyday is God's grace for us. Grasya pa gina. O once nga buhi pa ta, nagpasabot po na siya nga napay purpose ang Dios sa atong kinabuhi, Napay pahimo gyud. napay pahimo sa atong kinabuhi. O ayaw nagkabalaki ang tanan dinha kay ang pinaka-importante sa atong kinabuhi, nga buhi pa ta. Nganong mabalaka man ta sa pagkaon? Nganong mabalaka man ta sa sanina? Nganong mabalaka man ta sa education, transportation, nga gitagaan pag itag kinabuhi sa Dios, kana pa mabutangan na. So mo na nga dapat gyud makakaton kita sa grasya sa Dios. Until such time nga moabot na kita nga to sa dying grace, nga mo na yapningon sa inyo ha nga ang dying grace mo na siya ang promosyon. Nahuman na ang atong labor, in fact natay subject niya na no, nang nahuman na ang atong mga paghago sa kalibutan. And then after that, ang Diyos gusto na niya nga mag-enjoy na ta sa atong kinabuhi. O ang enjoyment na to dito na sa taas. O mo nang promosyon. Muna siya, ulit na diri na ta. Human na imong trabaho di siyota. Imagine that, na human mo ang imong trabaho, samtang nakasyuta, kada adlaw, nagkinabuhi ka nga uyon sa kabubuton sa Diyos, nagkinabuhi ka nga balaan, nagkinabuhi ka nga nasa iyang will. And then, pagkahuman yun niya na sa mga number of days nga iyang gihatag sa imo, ibutang nato gitagaan tag mga 50,000 days. Ako na kayo ng 50,000 days siguro, no? 10,000 na guna. Pero kung imong bintahon na, gamay rin na siya. I-compute nimo sa years, ang 50,000 days, ang 1,000 is equivalent lang sa 3 years. Oh, kay 365 man ang 1 year. Kay 365 ang 1 year, so 3 years lang. So kung tagaan ka og pila ba na? Dako rin ang 50,000. Tagaan kang 25,000, dako na kayo ng adlaw sa itong kinabuhi. 25,000 times 3, that is 75 years. Tagaan tag 25,000 days, no? That's 75 years, no? So, more or less, no? And then, ang kada adlaw sa imong kinabuhi, imong ginatrabaho. Until such time na humanin mo ang 25,000 days. May nga ang Diyos sa imo. Okay. Human na imong trabaho din sa yuta. Saka na nga rin. Saka na dire. So, dapat mahibalo ka. Kung mahibalo ka sa imong pagkinabuhi nga Christian life, mahibalo po ka nga motubang sa imong dying stage. Mag-enjoy gihapon ka, no? Muna ibot sa buti na, no? Asa na kita ito, Pastor Well? Ganun na ibot dito? Diri gapunta sa kuan pastor. 2 Corinthians 5:7. Yeah, for we walk by faith, not by sight niya. Na-appeal to nimong 1 Corinthians ba to? 2:5? O 2? 2 Corinthians 2:5. 2 Corinthians 2:5. So muna ang atong pagpangalagad, no? So dapat naagita sa normal Christian life, ha? There is no normal Christian life without understanding spiritual maturity. So kung wala tayo mabot sa spiritual maturity, abnormal pa kita, gamayng problema din ha, hilak pa ta, gamayng circumstances, mabalaka pa ta, unsa pa tong uban din ha, mga people testing, suko pa ta, no? So, I just do hinahinay gitag labang ini mga butangan eh. Yung sa statement rin nga nag-ingon pastor kay
Kay kita naghulat lang kita sa plano sa Ginoo, decision sa Ginoo sa kinabuhi kanus Pero mintas wala pa, redeeming the time kita. Mao gina. No. Naiingon daw na statement niya nag-ingon, waiting on the Lord is the greatest economy of time. Tama gina. Kaya Keep on believing the word of God, no matter what happens, no matter what the difficulties, no matter how adverse your circumstances. Mao na nga, kuha lagi daw kanang nakay gina sulti bitaw sa kanang magdasig ka sa birthday, keep on keeping on. Ano? Dapat yun. Manaragyad ang kinabuhi sa tao. Actually, valuable mo kay nga atong adlaw ba? Kung dili nato masabtan o kung sa ka-importante nga atong adlaw, mo nang atong usik-usikan. Usik-usik roy? Sama sa prodigal son. So, actually, gwapo kay na nga doktrina ang nahitabo sa prodigal son. Luke chapter 15. Apan lagi, kung kita wala punta nagtuon sa pulong sa Dios, abisan pag unsa ka gwapo, unsa pa kanindot nga nang istorya, di man guna nato masabtan nga automatic lang mosulod na sa tong ulo. Kinahanglan man nag-positive nga volition nga maminaw sa ka, mutuon sa ka. Sumuna nga ang pinaka-importante gyud sa tong kinabuhi, pagtuon gyud sa pulong sa Dios. Pag paminaw gyud sa pulong sa Dios kay ayaw pag-expect nga mag-grow ka nga di ka maminaw, di ka magtuon nga mo diretso na nagsulod sa imong utok, mupuyo sa imong kalag. Dili man yun ana. Ang protocol niya nga kinahanglan maminaw ka sa pulong sa Dios, magtuon ka. Kay og mo out of fellowship ka, murag kumpara po sa prodigal son nga wala ka na kinabuhi po sa uyon sa plano ka mutuon sa Dios. Prodigal gyud ang dating. Oo. So mo na mga kaigsoon no. Ang life na to, ang kada adlaw is valuable. Ayaw gyud tuguting ang imong adlaw madaot masira. Well, wa man ta moingon no nga ako say na may panahon pud nga masuko gid ko labi na kanang buluhaton nga iya sa Ginoo bitaw nya kuanra kanang murag relax ra kay ta. Ya, hapit na ang adlaw nga gikinahanglan natay mga buluhaton nga di pa mabuhat nya usay mosugo ko sa akong mga anak. So muna usay ni ana pagtanaw na ko nga hapit na gid ang panahon nadyo ko'y reaksyon ni ana na gusto na kong mahuman usa ka buluhaton kay para biyan na sa Ginoo, para na sa imong isig katao, para na sa imong membro na so kinahanglan ma-accomplish na tong atong buluhaton makagkaroon og unya. So ana gina ang atong kinabuhi, no? I do not know kung we consider that as righteous indignation, no? Pero ako nakita man gud ang murag naay righteous indignation na gud ang Dios nang gid. Ang Dios nang gid naay righteous indignation. So usay mo ingon di ko nga usay mag-react na negatively, no? Balik din sa Diyos. Redeeming the time gud mo Pastor Pet. Redeeming the time yun no? Dili gid pwede nga ang bulaton sa Diyos ato rang i-take for granted. Dili pwede na. No? Kuan jud tagaan gid siya og dakong kabugaton. Siya gid ang naay dakong kabugaton. Kay yunani man gud na kung ang bulaton sa Diyos walay dakong kabugaton, ang nagpasabot nga nata sa kalibutan. Obvious kaya na siya, no? Obvious kaya na siya nga nata sa kalibutan. Sige, Pastor Ruel, asa na ba ta? Okay. So, muna na ta sa 2 Corinthians 5:7. So, ito na naman ito nga, for we walk by faith, not by sight. Okay, karon adto na punta sa Ephesians 4:23. Ephesians 4:23. Because refreshed through the
agency of the Holy Spirit by means of your thinking. Mm. Sige, pwede Pastor Well. So sabay but pasabot ani, no? Si Ephesians 4:23, become refreshed through the agency of the Holy Spirit by means of your thinking, no? At kani kuan kay jud ni, no? Relevant kay ni sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, no? So kaning refresh diri gitawag man po ni og renew Pastor Pedro, renew. Apostle Paul express the negative side of new creation as putting off the old self, while express the positive side as an entire transformation of believers' inner selves, focusing here in their minds, no? Christ, a Christian sometimes ang makita diri ang ingon ni Apostle Paul diri nga kining sa ato ang daily walk, no, as a believer in the Lord, ay pasulabi gyud nato ang pagkinabuhi, pinasikat yun sa magpailalom, mo ang feeling Pastor, magpailalom sa balaan ng Espiritu Santo. Kay nga naman ang Holy Spirit yun, siya gyud atong guide and mentor, no, sa atong daily living. Wag yung sipyat diya sa decision, sa imong paglihok diya sa bulaton sa Ginoo. Wag yung palpak diya, way lihis diya. Kaya naman ang naghatag kanimo, ang nag-energize diya mo man ang gitawag og balang Espiritu Santo, o kung ma-consider na siya nga divine viewpoint na siya. Sige daw, Pastor Rogan. Actually, protocol yun siya mga kaigsuonan. Protocol, that means procedure. No? Mawag siya ang procedure sa atong pagpangalaga. So, ito meaning sa protocol? Doing a right way in a right way. Writing in a right way. So, mo nang rigid long established code, no? Doing a right thing in a right way. So, protocol yun siya nga sa atong pagpangalagad, mo ingon niya, become refreshed through the agency of the Holy Spirit by means of your thinking. So magpabag-o ka, so sa Bisaya diri, og magpabag-o ka mo diha sa espiritu sa inyong mga salabutan. So irani man gud ni ang atong pagpangalagad dili man gud through our power, mo atong sa 2 Corinthians 2:5, no? Kuan ni Pastor Rogan nga gibasag kaganina, no? Ang ato mangong pagpangalagad dili man gud ni pinagi sa atong abilidad, pinagi sa atong kusog, pinagi sa atong kaalam, ug pinagi sa atong pagpalingkamot. Kundi pinasikad gyud siya sa gahom sa balaang espiritu. Ug busa gingan kita dinha magpabag-o kita diha sa gahom sa balaang espiritu sa atong salabutan. So, buti pasabot nga sa atong pagkinabuhi matag adlaw, this is not because of us, no? But this is because of the grace of God. Kasi ang masabtan mo ganato ang grace of God, no? Apil na niya na ang agency of the Holy Spirit, ang pagministry sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. That's the grace of God. Nga dili ta makaangkon niya na, kundi ang merit na sa balaang espiritu. Yes. Nga sa atong pagpangalagad, ang balaang espiritu naga-refresh, naga-renew, nagabago sa atong kinabuhi. Na din kita ang atong salabutan nahimo nga presko diha sa pagsunod sa pulong sa Dios ug sa kabubuton sa Dios. Busa protocol siya, dili ka makaproduce og Christian way of life away from the power of the Holy Spirit. Dili yun, no? So mo nang matag karon og unya imuha jung maditikan imong kaugalingon kung nagalagad ba ka pinaagi sa imong kusog,
Nag-alagad ba ka pinagi sa mong abilidad o sa mong gihibalo? Makasense ka niya na. Lahi man gutong nag-aalagad ka sa pinagi sa gahom o kusog sa balang espiritu, kay para sa imong luag kaayo ka, smooth sailing, yano lang kaayo, o imong makita nga, kuhan kayo, plaster kayo, smooth sailing. Ano man, hindi man gud pwede nga magkamali ang balang espiritu. Dili pud pwede magkalisod ang balang espiritu kay powerful biya pud siya. Di pud siya pwede magkamali kay God biya siya. So dili pud pwede nga atong nakita nga sagulan natong pirsa kay dili makatrabaho pud ang balang espiritu sa ato. Amo ring na procedure siya. Gitawag protocol siya nga sa tanan natong pagahimuon, we must be empowered by the Holy Spirit. O mo ni siyang bersikulo no? Become refreshed through the agency of the Holy Spirit by means of your thinking. So dapat magpabago kita kanunay diha no sa gahom sa balang espiritu diha sa atong mga salabutan. Sige, Pastor Red. Okay. So sa dungag, the word magpabago diha or renew, the renewal or transformation of the mind, kanang isbutan dito sa Romans 12:2, Pastor Fred, Wala to. no? Is a process which believers begin to think in new and right ways as they meditate on the truths of the Word of God. Diya, maura man gini makapausap. Normal na. Okay, mausap man yun ka, ma-transform ka, pinagi ra jud sa pag tuon o pag-aplikar jud o pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Sinara gid ang transformation. Naara gid kay sa wala pagud ta dias Ginoo ang ato ang mga bagay sa form sa ato ang una-una ato pa man mga kalibutan-on, no? Human viewpoint pa. Mo transform lang ta. Pinagi sa pagtuki o pagtuon, pag-aplikar jud sa pulong sa Ginoo. Mo na ang transformation diya. Katong ang divine viewpoint na sa atong kalag. Kaya once ka na siya sa atong kalag, mo na to'y nagbago, morning order rin, no? Tingala ta nga ma-renew na ta, mausab na ang atong perspective. Way of thinking. So, nagkinabuhi na ta sa pagtuo, gano'n man, nana sa atong kalag. Pero mo rin gina, kinahanglan mag-invest po panahon sa pagtuon. Di gina siya instant yun, Pastor? Dili yun, no? Kaya in fact, sa usa ka duha ka tulo nimo madunggan ang usa ka doktrina di pa kay kuha. So sa sige nimo pag-invest og panahon sa pagtuon, dinha na misulod na siya sa imong right lobe of mentality sa imong gituohan. Og dinha na siya mag-cause og transformation. Kaya magpuyo naman siya dito sa imong gitawag conscience, ang word of God. So pagpuyo dito sa imong conscience, once nga nakita nimo ang usa ka butang nga maayong buhaton, ay imong konsensya moingon buhatan na. Pag dili nimo buhaton, guilty dayon ka. Sin na dayon na. Sin dayon ka. So mo na nga ang pulong sa Dios mahimong standard sa atong kinabuhi. Paminawa ha. Ang pulong sa Dios mahimo siyang standard sa atong kinabuhi. Sa dihang misulod na diha sa atong kalag. Ug mo na tong naghatag na sa atong konsensya o norm and standard, once nga mosupak ka, guilty ka, once nga mosunod ka, nag-enjoy ka, nag-repayon ka sa pangalaga sa Dios. So dinha ang transformation nahitabo. Ug mo tong ang sunod ni naniana ready for application na siya kay nana sa imong kalag. Sa matag circumstances nga moabot, nanay word of God sa imong kalag, ingani dinhi, relax lang day ko. Kay say kita tag na mga circumstances mo panic mo yung tao, no? Pero dapat relax man ang kita, no? Sige, Pastor Ruben. Okay. So, asa na ganito, Pastor? Ganito sa kwan, Pastor Ped? Exodus. Sige na, Pastor.
Exodus na Sa po. Exodus 33:14, my presence shall go with you, and I will give you rest. So, mauning panahon na katong sila ni Moses, no? Atong nakita, nakalingkawas na gid sila dito sa Ehipto, and then naana sila, nagkakaulakaw na sila, no? Padulong na gani sila sa gitawag nato ninig wilderness of Judea. Wilderness, no? Wilderness of sin pa din, no? Di patong sa Judea, no? O samtang naana sila dito sa wilderness, atong nakita, no? Nga nagkalakaw-lakaw sila, ang Diyos nagkasaad kanila, my presence shall go with you. Now, sa unsang paagi nga ang presensya sa Diyos nagauban kanila. Muna ning panahon na nga during the day, ang Diyos nagapakita ngadto kanila pinagi sa pillar of cloud during the day. Ug sa gabi, ang Diyos nagauban kanila pinagi sa pillar of fire. So samtang nagalakaw sila, dili basta-basta, no, kay murag na ay grabe ang guide. Ang guide ba, no? Murag na ay haligi panganod, na haligi nga kalayo. Grabe ang gahom sa Ginoo. Grabe ang gahom sa Dios na. So, kung maghiskot ta og divine guidance, nagid ang divine guidance. E para nini, ang Dios nagagiyam gid nila. Bisag asa sila moadto, na nag-una sila. Unsa may nag-una nila? Kung during the day, pillar of cloud. Ano mapilar po siya, no? Pero kay ang Diyos mong ang nag-buot yun, no? So, iha ilang nakita nga, di yun mo mawala ha, kaya pilar of cloud. Di mo maunsa din ha, basta musubay lang mo din ha, no? Pagkagabi po, pillar of fire. So, mo ka ng presensya sa Diyos. My presence shall go with you, and I will give you rest. Kapahulay lagi mo. Salig lang mo skuha. Namoy kapahulayan din ako, no? So, that's the promise of God para sa mga Exodus, mga Israelites nga nag-depart gikan sa Egypt. Mao man gitawag ng Exodus kay departure man siya. Paghawa nila dinhi sa Ehipto, mo tong departure sila, nagbiyahe sila, padulong sila sa Canaan, land of promise. Nga mao nang Israel karon, no? So, promise ni siya sa Diyos, my presence shall go with you, and I will give you rest. Napuli siya sa Matthew 11:28, no? Take my yoke upon you and learn from me, for I am, sige na pagsulti. Sa Matthew 11, dumuol kamo kanako, kamong mga gikapuyan o gibugatan. Tama na. O kamo akong papahulayon. Oh. Yeah, o papahulayon ko kamo. Yeah, ako masama sa Bisaya, ha. Nagayon sa diri sa Matthew 11:28. Apan din ako nabasa. Dali sa. Matthew 11:28. Umari kanako kamong tanan nga nabudlay ug nabugatan ug papahulayon ko kamo. So mao po ning dire, no? My presence shall go with you, and I will give you rest. Kapahulay lagi ta, basta mutuo ta, salig ta. And then 29, isangon ninyo ang akong yugo diya kaninyo, ug pagtuon kamo gikan kanako. Kaya kung maagop ug mapaubsanon sa kasing-kasing, ug magkakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Kaya ka makaangkon tagpahulay sa atong kalag. Pagkanindot na ng kinabuhi ang atong kalag nakapahulay sa kahadlok, nakapahulay sa kasuko, nakapahulay sa pagdumot, nakapahulay sa tanan ng mga kalibog sa kalibutan. Wala taniyan na. Once nga wala taniyan, nakapahulay ta. So, mo ni ang gisgutan, I will give you rest. Kana bitong kapoy na tas pagtrabaho pastoral para sa tuang na napay panahon nga mga nabuhita sa dayang kapoy na kita sa
pag trabaho. Pag-abot na to sa itong balay, higda ta sa itong katri. Pag kanindot sa itong pahulay, no? Kaya na sa itong katri, no? Abot na ta sa itong panimalay. Abot na to sa itong panimalay. So, mao po na ang Diyos, no? Natin mga kabugaton, natin mga problema, sangkat na to sa Diyos, o ganyan sa kapahulayon ko kami. Anindot na, no? I just do hope nga nasabtan na to na nga promise kina sa Diyos nga atagan na niya o kapahulayan. Do you like it? Gusto ba na ninyo? Makapahulay mo? Claim the promise of God. Sige, Pastor Ruel. Okay, kanang word diri nga my presence sa gibasa ni Pastor Pet diri sa Exodus 33:14 means literally in Hebrews gitawag kanang siya my face. No? This extraordinary promise of God's presence with His people was ultimately fulfilled in Jesus. God made man. No? Rest diri refers to the land of Canaan when the conquest would be over and the land could be enjoyed by the Israelites. No? Grabe mo gusto yung nagyagian yun. Moses even dared to say that the presence of the Lord in the midst of His people was the only acceptable condition for further advance. Only the Lord's presence would demonstrate to surrounding nations that Israel's deliverance was really the work of the true and merciful God. Grabe yun. Katong gisgutan ni mo ganyan. Ang adlaw na ay pillar of clouds. O gabi na ay sa to, Pillar of fire. Meaning, ay sulo sila. So, hangtod yun nga, nakaabot sila sa Kanaan. Grabe gito. Dito sa Kanaan, mamunang gisaad sa Diyos nilang kapahulayan. Rich with milk and honey. Grabe, no? So, nagulagway na sa kapahulayan. Dito, inyo na maangkon ang mabutang na inyong gikinahanglan. Sa unang panahon, grabe ka valuable ang gitawag nitong honey. So, munang pag-ingon din na grapes with milk and honey, sa unang panahon, honey yun ang valuable kayo kay wako may sugar sa unang kasuruan, no? Murag wako may factory sa mga tubo sa unang panahon. So, mo gid dito equivalent sa sugar, no? Sa ilahang panahon, ang honey mo gi pinaka-kuan kayo, pinaka-importante kayo ug ang milk, no? Kanang mga milk ug ang mga dugos, no? So adunay tinuod nga kapahulayan sa diyang niabot na sila sa land of promise. So samtang kuan sila, nagabiyahe sila na ang presensya sa Dios nagauban ngadto kanila. In fact, napugani ang gitawag na tong Ark of the Covenant. Kaya ang Ark of the Covenant dito, Pastor Rowell, katong ginaalsa-alsa sa mga Levites, atong nakita dito, napo dito ang presensya sa Dios sa Ark of the Covenant. So ilahar tong ginasulod sa ilang tabernacle, kay tabernacle pa man tong biyahe-biyahe pa sila. So mo tong pag-abot na sa panahon sa hari, mao nang gibuhatan na nila og templo. So ano, no, ang presensya sa Dios kanunay nga nagauban kanato, kanatong tanan bisan karon nagakinabuhi kita sa pagtuo o bisan tinuod dili na to makita ang Dios sa atong mga mata karon, pero sa atong kalag na picture o nahibaluan na to na naara siya, no? Atong gituuhan siya kung kaya nabuhi kita sa pagtuo dili sa atong mga nakita. Okay, so daghang salamat sa inyong sunod ining programa ang kaibulungan nga plano sa Dios matag Sabado alas 12:30 hangtod alas 4 sa hapon. Og ako magaingon ang Dios magauban ka natong tanan. Og ako si Pastor Ruel o si Pastor Fede. magaingon kaninyo maayong hapon og bye-bye.